Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pugot na ulo na natagpuan sa Hulu-Sulu, patuloy na biniberipika kung ang Canadian national na si Robert Hall. Armed Forces of the Philippines patuloy na magsasagawa ng focus military operation laban sa Abu Sayyaf Group upang ma-rescue ang natitirang mga bihag. Daming Duterte administration tiniyak na may gagawing hakbang upang labanan ang banta ng terorismo. Usok na galing sa mga sasakyan na nanatiling pangunahing sanhi ng air pollution sa Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-14 sa buwan ng Hunyo taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Tinulungan na UNTV News and Rescue Team ang motorcycle rider sa Santo Tomas, Pampanga matapos maipit sa cargo truck kaninang umaga. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Isang tawag mula sa concerned citizen ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team sa banggaan ng cargo truck at motorsiklo sa kahabaan ng MacArthur Highway, Sitio Balangkas, Santo Tomas, Pampanga, pasado alas 7 kaninang umaga. Inabutan ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle rider na kinilalang si Eduardo Tibayan na nakaipit ang kanang paa nito sa gulong ng cargo truck. Agad ini-assess ng grupo si Tibayan na ayon sa mga residente ay halos 2 oras nang nakaipit ang paa. Kinailangan bigyan ito ng oxygen ng UNTV Rescue dahil hirap itong huminga. Kinailangan tanggalin ng gulong upang maalis sa pagkakaipit ang biktima. Matapos malapatan ng Pangunang Lunas ang mga tinamong sugat nito ay kaagad na dinala ang pasyente sa Jose B. Lingad Hospital. Ayon sa pangunang investigasyon ng PNP, batay sa pahayag ng truck driver, nawalan ito ng preno kaya tinangkang ibangga na lamang sa hardware, kung saan nasagasaan ng kasalubong ng nakamotor na si Tibayan. Kaagad namang sumuko ang driver na nasa kustodiya ng PNP Santo Tomas. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Tulong muna bago balita! Biniberipika pa ng Philippine National Police o PNP Crime Laboratory ang pugot na ulo na natagpuan sa Hulu-Sulu kahapon ay sa Canadian national na si Robert Hall na binihag ng Abu Sayyaf Group o ASG. Ito ang balita ni Grace Casin. Pasado alas 8 kagabi nang matagpuan ang isang plastic na may lamang pugot na ulo ng lalaki malapit sa Hulo Cathedral sa Sulu. Ayaw munang kumpirmahin ng AFP Western Mindanao Command kung ito ay si Canadian national na si Robert Hall na bihag ng Abu Sayyaf Group. Alas 5 ng madaling araw kanina nang madala sa Maynila ang pugot na ulo upang isailalim sa forensic exam at DNA testing ng PNP Crime Laboratory. Ayon kay PNP Crime Lab Director Emmanuel Aranas, kumuha sila ng specimen ng pugot na ulo para sa test na kanilang isasagawa sa pagkakakilanlan nito. Sa ngayon, ayaw muna nilang kumpirmahin kung ito nga si Hall. Kailangan anyang ang pamilya nito ang kumumpirma kung ito nga si Hall at ma-match ang kanilang DNA. Kailangan ding makuha ang trunk o katawan ng ulo para makakuha ng fingerprints. This is a beheading and we do not treat this case as just an ordinary one. So kailangan gawin namin yung tamang proseso para ma-identify ito.
Base sa eksaminasyon na isinagawa ng PNP Crime Lab, sharp-bladed instrument ang ginamit sa pamumugot habang inaalam pa kung buhay o patay na ang biktima nang isagawa ang beheading. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng PNP ang pugot na ulo habang ang Canadian Embassy naman ang in charge sa mortuary nito. Si Robert Hall at 3 iba pa ay kinidnap ng mga bandidong Abu Sayyaf sa Samal Island noong 1 taon. 600 milyong piso ang ransom na hinihingi ng ASG kapalit ng paglaya ng mga ito. Ngunit hindi ito naibigay hanggang matapos ang kanilang itinakdang deadline kahapon ng hapon. Samantala, kinundi na naman ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang napabalitang pagpugot ng Abu Sayyaf Group sa Canadian hostage na si Robert Hall. Ayon kay Trudeau, nagkausap na sila ni Pangulong Benigno Aquino III na nagpaabot ng pakikiramay sa Canada at sa pamilya ng mga biktima. Nanindigan naman ang Canadian leader na hindi magbibigay ng ransom sa mga terorista. Canada cannot and will not pay ransoms to terrorists. We will not turn the maple leaf worn with pride by over 3 million Canadians abroad into targets. We are more committed than ever to working with the government of the Philippines and international partners to pursue those responsible for these heinous acts and bring them to justice, however long it takes. Grace Casin, UNTV News, Worldwide. Patuloy na magsasagawa ng focus operation ng Armed Forces of the Philippines o AFP upang mailigtas ang natitira pang mga bihag ng Abu Sayyaf Group o ASG sa Sulu. Ito ang balita ni Dan Teamento. Hindi natitinag ang Armed Forces of the Philippines sa panibagong insidente ng pamumugot umano ng Abu Sayyaf Group sa isa sa kanilang mga bihag. Ayon sa AFP, Western Mindanao Command, tuloy ang pagsasagawa nila ng focus military operation sa Sulu upang mapuksa ang bandidong grupo at mailigtas ang hawak pa nilang mga bihag. Diretso operation natin dito, hindi tayo tumitigil, and I believe we are gaining ground but we cannot rush things. Sa intelligence report ng AFP, 6 pa ang hawak ngayong bihag ng ASG, kabilang na ang Norwegian national na si Jartan Sekingstad at Marites Flor na dinukot sa Samal Island, Davao del Norte noong 2015. Kasama nila ang Canadian nationals na sina John Redsdell at Robert Hall na napabalitang pinugutan matapos bigong maibigay ang demand na ransom money. Paniwala ng AFP, maliit na lamang ang ginagalawang lugar ng Abu Sayyaf, ngunit hindi dapat madaliin ang operasyon sa pangambang madamay ang iba pang bihag. Aminado rin ang militar na mas kabisado ng mga bandido ang terrain, kaya kailangang magdoble ingat ang mga sundalong kasama sa operasyon. Alam na po kasi ng AFP natin kung paano po natin i-address yung problema. Yun lang, hindi po pwede itong biglain. We should also consider the safety of the kidnapped victims and the safety of our soldiers as well. Baka habol tayo ng habol, pinapainan lang pala tayo. Hindi po pwedeng ganun yung tactics. Samantala, inihayag naman ng militar na may natanggap silang impormasyon ukol sa plano umano ng mga bandido na ilabas sa susunod na Lunes ang katawan ng pinugutang dayuhan. Posible rin umanong isang subgroup ng ASG ang pumugot sa biktima upang ma-divert ang atensyon ng mga otoridad. Mula Zamboanga City, Dan Teamento, UNTV News, Worldwide. Tiniyak naman ng incoming Duterte administration na gagawa ng mga hakbang upang labanan ang banta ng terorismo, kriminalidad at supuin ang kidnap for ransom group sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribo. Hindi pa naglalabas ng pahayag si incoming President Rodrigo Duterte kaugnay ng pamumugot sa ulo ng Canadian na si Robert Hall ng bandidong Abu Sayyaf. Ngunit sinabi ni incoming presidential spokesman Salvador Panelo na sisiguro niya na aaksyonan ng President-elect ang pangyayari. Well, I'm sure he will respond to the situation. Hindi ko lang alam kung anong talagang reaction niya. Kasi hindi namin napag-usapan. But since he is against all forms of criminality, illegality, syempre, he would be outraged by that fact. Ayon kay Panelo, sa kabila ng pangyayari, nasisiguro niya na mananatili si President-elect Duterte sa kanyang no-ransom policy. Syempre, he's always against, di ba?
As mayor, he believes in no ransom policy. Sa ngayon, nasa jurisdiction pa ng Aquino administration ang pagsugpo sa kriminalidad hanggang sa June 30. Ngunit sa oras na makaupo na si incoming President Duterte, inaasahan na kikilos na ito sa paglaban sa kriminalidad sa buong bansa. The moment he assumes the presidency, I'm sure there will be swift and fast reaction to the situation. Walang kaduda-duda. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Nagbabala naman si incoming Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa sa mga gambling lord na nagtatangkang bigyan siya ng malaking halaga bilang proteksyon sa kanilang mga iligal na gawain. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Seryoso si incoming Philippine National Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa sa pagsugpo sa mga iligal na gawain at kriminalidad sa bansa. Kaya naman, tugon ito sa mga gambling lord na nagtatangkang mag-alok ng malaking halaga bilang proteksyon sa kanilang iligal na aktibidad. Hindi ko papatol sa kanila. Dahil after nitong drug problem sa criminality, dito kami makafocus sa first 6 months ng administration. Pag successful kami dito, mag-shift kami ng effort doon sa gambling. Malaking tulong naman ayon kay De La Rosa kung matutupad ang dagdag sweldo para sa mga pulis upang hindi matukso sa iniaalok na suhol ng mga sindikato. Noon, pag makahuli ka ng pulis na nangungutong, sir, pasensya na po kayo, nagawa ko po kayo dahil ang daming problema, sir, walang pamatrikula yung anak ko, tapos yung loan, naka-loan yung sweldo ko, wala akong matatanggap. Pag in-increase mo yan ng 50,000 yung PO1 tapos graduated pataas, hindi na pwedeng sabihin yung rason na yun. Wala silang rason na gano'n. Ang laking pera, sweldo. Tiniyak pa ng general na desidido siyang wakasan hindi lamang ang krimen at iligal na droga kundi pati na rin ang iligal na sugal sa bansa sa panahon ng kanyang pamumuno sa pambansang pulisya. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. 3 umano'y drug pusher ang sumuko sa Bataan matapos magsagawa ng shame campaign ang Philippine National Police o PNP sa Balangas City. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Sumuko na kaninang umaga ang 3 hinihinalang drug pusher sa Bataan. Ayon sa Balangas City Police, resulta ito ng isinagawa nilang shame campaign sa mga hinihinalang sangkot sa paggamit at pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa lungsod. Sa 6 ng dinalaw natin, na dinalaw nila ng mga realista na na-shame campaign, 3 na po ang sumuko. Kahapon, isa-isang pinuntahan ng mga pulis at ilang residente ang bahay ng umano'y drug users at pushers upang magsagawa ng rally. Laganap na po ang droga na salot sa lipunan! Batal sige ng salot! Batal sige si Melvin! Batal sige si Melvin! Melvin Ruiz! Salot sa lipunan! Ang huling nakakaalam na pusher ang kamag-anak, yung mismong kamag-anak niya. Asawa, nanay, kapatid, sila po yung pinakahuli kasi hindi po naman pwedeng ipagbalakihan ng mga anak natin, asawa natin na sila ay nagtatrabaho ng ganyan. Itinatago po nila yon. Layunin ng shame campaign na hikayating sumuko at magbagong buhay ang mga hinihinalang sangkot sa iligal na droga. Ipapasok sila sa Bahay Pag-asa Center para sumailalim sa reformation program at kung ayaw pa rin magbago ay saka sila huliin ng mga pulis. Sa datos ng PNP Bataan, nasa 1,000 users na ang sumailalim sa reformation program. Plano naman ng Regional Police Office na ipatupad sa buong rehiyon ang shame campaign bilang bahagi ng paglaban sa iligal na droga. Yun ang policy ko nga na lahat ng provincial offices gagawin ito. Nakita ko kasi na nagiging epektibo at yun, yung bahay ng Pag-asa, kailangan din nagkaroon din sa loob ng PPO na bawat PPO magkaroon ng Bahay Pag-asa ron para matulungan natin yung mga naging drug addict o drug pusher para magbago. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Samantala, hindi naman bibigyan ng special treatment ng Philippine National Police o PNP ang mga local government official na sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We will treat them like ordinary criminals. Ito ang
Ito ang babala ni incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa sa 35 local government officials na umano'y sangkot sa iligal na droga base na rin sa pahayag ni President-elect Rodrigo Duterte. Ayon kay General De La Rosa, wala silang pipiliin sa ipatutupad na kampanya laban sa iligal na droga. Wala akong pakialam kung mayor ka, na-re-elect ka sa pagka-mayor mo, dahil nga sa drug money mo, wala akong pakialam, we will treat you like ordinary criminals. Wala special treatment ito. Bilang bahagi na rin ng kampanya laban sa illegal drugs at krimen, magpapatupad ng malawakang reshuffle sa PNP si General Bato pag-upo niya sa pwesto. Aniya, papalitan niya ang mahigit sa 15 regional directors upang masigurong lahat ay magtatrabaho ng maayos. Makasiguro ako na makakadeliver. Pinipili ko makakadeliver talaga. Yung hindi natatakot na bumangga kahit sinong banggain nila. Yun ang main criteria ko. Sisikapin din niya na magkaroon ng 50% accomplishment laban sa illegal na droga sa unang 3 buwan ng kanyang pamumuno. Pagkatapos ng 3 months, yung another 50% should be ma-achieve namin succeeding 3 months. So in 6 months, dapat 100%. Ganon kataas yung aming objective. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Sa iba pang balita, hindi nakapagbukas ng senior high school program sa Pedro Diaz National High School sa Muntinlupa City dahil 3 sa mga gusali nito ay malapit sa West Valley Fault at hindi maaaring gamitin. Ito ang balita ni Joan Nano. Isang Pedro E. Diaz High School sa Muntinlupa City sa mga tinukoy ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na mga eskwelahan na nakatayo malapit sa West Valley Fault. 3 gusali nito ang hindi na ipinapagamit upang maiwasan ang anumang sakuna sakali mang tumama ang malakas na lindol. Ang isa sa mga gusali ay kasalukuyan ng ginigiba, habang ang 2 naman ay abandonado na. Ito ang dahilan kung bakit walang senior high school ang Pedro E. Diaz ngayong taon. The school area doesn't have any provision for expansion. That's the problem with that. So kung ano yung available spaces, that's only the spaces that we can make use of. Bunsod nito, napilitan ng mahigit sa 1,000 grade 10 completers ng PEDS na lumipat sa karatig na eskwelahan. We give them seminars as to what to do because they really have to transfer. And then we try to find out kung saan silang tracks and the tracks around the schools which other schools can accommodate them. Majority of them went to private sectors. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 5,000 mga estudyante sa junior high ang naka-enroll dito. Bawat classroom ay may nakatalagang 55 hanggang 56 na mga mag-aaral. At upang ma-accommodate ng Pedro E. Diaz High School ang lahat ng mga estudyante na nag-enroll dito sa kanilang eskwelahan, nagdesisyon nga sila na i-convert itong kanilang covered court para patayuan ng mga karagdagang classroom na nakatakda namang matapos sa susunod na linggo. Tuloy-tuloy naman ang konstruksyon ng 2 sa kanilang mga gusali para sa karagdagang palapag at karagdagang mga classroom. Paghahanda rin ito ng eskwelahan sakali mang magkaroon na ng senior high school sa mga susunod na taon. Umaasa naman ang pamunuan ng Pedro E. Diaz High School na sa oras na makumpleto ang mga dagdag na classroom, hindi nakakailanganin pang lumipat ng kanilang mga estudyante. Joan Nano, UNTV News, Worldwide. Umaabot sa mahigit na 10 milyon ang nakatapos ang Technical Vocational Education Training ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA hanggang nitong Mayo ng kasalukuyang taon. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Siya si Renji Arcilia, Tubong, Batangas City. Tapos siya ng pipe fitting training at nabigyan ng National Certificate ng Technical Education and Skills Development Authority. Dating mahirap, subalit dahil sa pagsusumikap at natutunan sa TESDA, isa na siya ngayong manager ng isang training center at konsehal sa kanilang probinsya. Ayon kay Pangulong Benigno Aquino III, ang kabuuang bilang ng mga nakinabang at nakapagtapos ng technical vocational courses sa ilalim ng kanyang administrasyon ay nasa 10,543,440.
Ang mga ito ay nag-graduate ng TechVoc education at training sa mga institution-based training programs, enterprise-based training programs, community-based training program at maging online program. 88% rito ang nakakuha na ng competency assessment at certification upang makakuha ng trabaho na angkop sa kanilang training. Kaya naman ayon kay Pangulong Aquino, kampante siyang bababa sa pwesto sa Hunyo at 30. Malinaw po, lahat ng nakamit nating tagumpay ay bahagi lamang na malawakan natin pagsisikap na tuparin ang ating panatang, ang iwan ng ating bansa sa mas magandang sitwasyon kaysa sa ating dinatnan. Dahil sa kalidad ng serbisyo at mga programa ng TESDA, napagkalooban nito ng Philippine Quality Awards bukod sa ISO certification noong 2012. Nasa 500 kumpanya rin at industry associations ang kapartner ng TESDA sa pagbibigay ng trainings, assessment at certification. Samantala, nangako naman ang dating TESDA Director General at ngayon Senator-elect Joel Villanueva na palalakasin pa ang mga programa ng TESDA upang makapagkaloob pa ng mas maraming pagsasanay at job opportunities sa pamamagitan naman ng Kongreso. Ipaprioritize natin yung training trabaho bill to institutionalize whatever we have started here in TESDA and to ensure that it will be expanded in order for us to deliver the goods, to deliver more jobs for our countrymen and people. Rosalie Coz, UNTV News, Worldwide. Samantala, hinahanapan na ng Department of Education o DepEd ng paaralan ng mga last-minute transferee na dumulog sa Oplan Balik Eskwela Command Center. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Mahigit 1,000 tawag at inquiries na ang natatanggap ng Oplan Balik Eskwela Command Center mula noong May 30 ang unang araw ng pagbubukas nito. As of 5 p.m. ay may mahigit 4 na po nang nagtungo sa Command Center upang personal na humingi ng tulong. Kabilang sa mga nag-walk-in ngayon ang isang grupo ng mga magulang at estudyante. Ang ilan ay galing pa ng Leyte at Tacloban at balak na ilipat ang mga anak sa Fort Bonifacio High School. Ngunit ayaw na umanong tanggapin ang kanilang mga anak sa paaralan dahil wala nang available slot para sa kanila. Kapag enroll na daw kami kasi lumapit kami dyan, punta na daw kami ngayon doon. Ayon naman sa Public Assistance Desk ng DepEd, isa-isa nilang tinatawagan ang mga paaralan na maaring tumanggap sa late transferees. We call the school na to check kung meron pang available senior high school Kasi minsan wala na because of the different tracks. Ngayon kung meron pa, we tell them, sige, we make a letter, transmittal, na pwede pakiasikaso para matanggap yung bata. Isa din si Nanay Elizabeth sa naglapit ng suliranin ng kanyang apo sa command center na ayaw pang tanggapin sa kindergarten kahit 2 buwan na lang ay 5 taong gulang na ito. Pinawagan po nila yung sa elementary thing. Kaya wag na daw po kami mag-alala. Diretso na daw po kami ngayon doon. Karaniwan sa mga inilalapit na katanungan ng mga kliyente ay patungkol sa kindergarten age requirement at enrollment process, senior high school, kung ano-ano ang mga tracks to offer, listahan ng mga paaralang may senior high school, voucher program, LRN o Learning Reference Number, transfer requirements mula sa private to public schools ng mga estudyante. Inaasahan pa rin na patuloy ang pagtawag at pagsadya ng ating mga kababayan sa Oplan Balik Eskwela Command Center dito sa DepEd Complex, Meralco Avenue, Pasig City. Bukas ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi at magtatagal hanggang June 18 upang tumanggap ng mga katanungan at makapagbigay serbisyo sa ating mga kababayan. Aiko Miguel, UNTV News, Worldwide. Isusulong sa Senado ni Senator-elect Sherwin Gatchalian ang panukalang gawing libre ang tuition fee sa mga pampublikong universidad at kolehiyo sa bansa. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Hindi lingid sa kaalaman ng marami ang laki ng gasto sa pagpapaaral sa kolehiyo. Dumagdag pa sa pasanin ng mga magulang ang pag-aproba ng Commission on Higher Education sa tuition increase ng mahigit 300 universidad at kolehiyo sa bansa. Kaya naman ang ilang estudyante, kaliwat kanan na ang paghahanap ng scholarship program. Sa ngayon, bagamat mababa lamang ang matrikula sa ilang pampublikong pamantasan tulad ng Polytechnic University of the Philippines at University of the Philippines, may mga karagdagang bayarin pa rin tulad ng miscellaneous fees at iba pa.
Sa programang Get It Straight with Daniel Rason, sinabi ni Senator-elect Sherwin Gatchalian na layo niyang ipanukala sa Senado ang pag-alis ng tuition fee sa mga pampublikong universidad at kolehiyo. Sa edukasyon, no, yung ating paglilibre ng tuition fee sa ating mga pampublikong kolehiyo at universidad at iba pang mga education-related programs. Sa nakalipas na 2 taon, umabot sa halos 200 billion pesos ang inilaan ng Kongreso sa edukasyon. Sa kanyang pagtaya, kaya namang akuin ng pamahalaan ang nasa 15 billion pesos na matrikula ng nasa mahigit 1 milyong mahihirap na estudyante sa mga state college and university. Naniniwala rin si Gatchalian na bukod sa libreng edukasyon, kailangang pagandahin pa at dagdagan ang public higher educational institutions upang makasabay sa kalidad ng mga pribadong paaralan sa bansa. Marami sa ating mga pampublikong kolehiyo at universidad, iwan na. So nag-develop kami ng isang batas ngayon na maglalagay ng pondo taon-taon, no, para maging moderno, no, yung ating mga state universities and colleges. Target ni Gatchalian na ipasa sa Senado ang mga naturang panukala sa loob ng 1 taon. Bernard Dadis, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Provincial at city bus na wala pa rin global positioning system. Binigyan na ng deadline ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. 2 sequestered aircraft ng isang Marcos crony na ibenta na ng Sandigang Bayan. Ito ang balita. Would like to thank the following: Engine Industries, Grand Eagle Cookware, ChemHealth Enterprises, Dreamhouse Management and Development Corporation, Koi Industrial Supply, 7+ Brothers Trading, ABD Trading, Alprotech System Corporation, Awa Customs Brokerage, Black Hulk Security Agency Incorporated, 347 School and Office Supplies Incorporated. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA North Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Monokson Live. Mon, kamusta na dyan? Magandang hapon, Attorney Reg. Medyo bumabagal na yung traffic, no, sa mga pupunta ng Muñoz area. Partikular, magmula dito sa may area ng North Avenue ay medyo mabagal na ang daloy ng mga sasakyan. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic. Sa akin sa mga bibiyahe po ng northbound, magmula po dyan sa may area ng North Avenue, medyo nagkakaroon ng pagbagal kung kayo pa'y papunta dyan sa may area ng Muñoz. Dito po sa may tapat ng SM North, hanggang dyan po sa may Bansalangin at hanggang makarating kayo ng kanto ng Congressional, dyan sa may Muñoz ay mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Doon naman po sa mga bibiyahe papunta po ng south, magmula po dyan sa may area ng Muñoz, medyo traffic ng kaunti, pero huwag kayong mag-alala, makalagpas naman po dyan sa may Muñoz Market, malog na po ang southbound lane ng EDSA hanggang dito sa may kanto ng West Avenue at hanggang sa may MRT North Avenue Station, tuloy-tuloy po dyan sa may Quezon Ave. Doon naman po sa area ng Cubao, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan, tuloy-tuloy po yan hanggang sa may area ng Santolan, Ortigas, kasama na rin po sa traffic na area ang Shaw, dyan sa may crossing, kasama rin po ang Boni, tuloy-tuloy po sa may Pioneer at hanggang makarating po kayo ng Buendia at ng Ayala. Gayun din naman ang kabilang linya po ng northbound ng EDSA, magmula pa lamang po sa may Taft, tuloy-tuloy sa Magallanes, Ayala, Buendia, kasama rin po ang Pioneer Mandaluyong hanggang Boni ay mabagal po ang daloy ng mga sasakyan. Bagyang uusad po sa may Ortigas, going po ng White Plains, subalit kung kayo ay makarating po ng Cubao, medyo mabagal po muli ang daloy ng mga sasakyan, subalit makalagpas naman po
po ng Kamuning Flyover. Maluwag na po hanggang sa may area ng Nia Road at hanggang dyan sa may area ng Quezon Avenue. Subalit dito po sa may tapat ng SM North, medyo mabagal po ang daloy ng mga sasakyan. Paalala sa ating mga kababayan, araw po ng Martes hanggang mamayang alas 7, bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plate number nagtatapos sa number 3 at sa number 4. Yan ang ating traffic update. Balik sa Atty. Reg. Maraming salamat, Monokson. Nagulat ng live mula sa EDSA North Avenue sa Quezon City. Sa ibang balita, pansamantalang ipinatigil ng Supreme Court o SC ang paglalabas at pamamahagi ng mga license plate para sa mga motor vehicle at motorsiklo na itinurn over ng Bureau of Customs o BOC sa Land Transportation Office o LTO kamakailan. Ito ay batay sa binasang desisyon ni SC Public Information Chief at spokesperson Attorney Theodore Te. A temporary restraining order, effective immediately and until further orders from the court, enjoining the Land Transportation Office and/or the Department of Transportation and Communication, their agents, representatives, or persons acting in their place and stead from releasing and/or distributing or disposing in any manner of the 300,000 license plates for motor vehicles and 400,000 license plates for motorcycles, which have been turned over by the Bureau of Customs last April 15, 2016. Ayon naman sa LTO, 93% na ang mga na-turnover na plaka ay naipamahagi na nila sa mga may-ari. Kung matanggap nila ang desisyon ng Korte Suprema, ay ititigil nila ang pamamahagi ng mga natitirang plaka. We will have to issue a memo to all regions instructing them to restrain from distributing these plates. So that's what's going to happen at this point. Makikipag-ugnayan ng LTO sa Solicitor General upang sumagot sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema hinggil sa mga plaka. Samantala, lumabas sa ginaganap na 8th Annual Clean Air Pollution Forum na pangunahing sanhi pa rin ng air pollution sa bansa ang usok na nagmumula sa mga sasakyan. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Ray Pelayo. Ray? Good evening, Atty. Reggie, sa ating mga kasambahay. Sinabi nga ng DNR kanina sa kanilang ulat na sa ginaganap ngayon na Annual Clean Air Forum ay pinakamataas pa rin na nagko-contribute sa air pollution natin ay yung mga bihikulo natin. Malabas na 69% sa buong bansa ay galing sa usok ng sasakyan at mas mataas kung pag-uusapan dito sa Metro Manila na umaabot ng 90%. At ayon sa DNR, yung pollution naman sa Pilipinas ay medyo nabawasan na ng 20% since na nag-start sila na mag-regulate nga sa paglabas nito mga pollution. At mula 2012 hanggang 2014, Atty. Reggie, ang nadagdag na sasakyan sa Pilipinas, kung titingnan natin yung graphics natin, 2012, 7,463,000 mahigit yung mga nairehistrong sasakyan sa LTO. Pero pagdating ng 2014 ay dadagdagan ito ng mga 600,000 na bihikulo. So, yun ang nagko-contribute ngayon doon sa doon sa air pollution natin dito sa ating bansa. Pakinggan natin itong NGO, yung Partnership for Clean Air, ang president si Mr. Rene Pineda. Lumalala in a sense, dumarami po ang sasakyan, dumarami ang mga tao, sumisikip ang mga kalye, nagtataasa ng mga building. Ito po yung isa rin sanhi na nananatili ang polusyon dito sa kalupaan at hindi siya umaangat. Well, isang problema dito, Atty. Reggie, yung sinasabi naman ng DENR, bukod doon sa air pollution, siyempre magkakaroon ng sakit ng tao dyan. Maabot na sa 3 million yung nagkasakit noong 2013 na sa kanilang record. At pero nabawasan dahil nga sinasabi natin na nabawasan ng 20% yung air pollution, yung mga nagkasakit nabawasan din ng 29%. Ang sinasabing mga sakit dyan, itong si Ma'am Eva of Ocfemia ng DNR. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi kung ano yung mga sakit na po pwedeng makuha sa air pollution. Alam mo naman yung mga respiratory diseases like yung asthma na aggravate yan kasi kung at saka ngayon daw nagkakaroon din ng effect sa pagbubuntis. So ang ginagawa ngayon ng DNR, Don Reggie, may mga kasama kasing agency itong paglilinis ng ating hangin para makontrol yung air pollution ay meron silang no contact
anti-smoke belching operation. Kumbaga, ang ginagamit na ngayon yung mga CCTV, wala na silang, kumbaga, ipapadala na lang ng papel yung mga bihikulo na lumalabag doon sa emission na kailangan lang nilang gawin. At ang ginagawa nila, nanghuhuli din sila ng mga kumpanya na lumalabag doon sa emission na dapat lang na standard. Na umaabot na yan ng mga 9,000 Attorney Reggie halos yung kanilang nahuhuli. Tapos sa atin naman bilang mga sa publiko, merong sinasabi itong DNR na dapat nating magawa, especially kung ikaw ay nagmamaneho ng kotse, gumamit nung fuel na kanilang isinasuggest na gamitin natin. Pakinggan natin muli si Ma'am Eva Ocfimia ng DNR. Yung Euro 2 na ginagamit natin, 500 ppm yon in terms of sulfur dioxide emission. Pag kukuha tayo ng Euro 4, 50 ppm na lang. Mapapansin natin yung Reggie doon sa mga gasolinahan, nakalagay Euro 4 na sila. So yun ang sinasabi ni Ma'am Ocfimia kanina na dapat yun ang gamitin nating gasolina o fuel para makabawas doon sa air pollution na dulot ng mga sasakyan. Sa atin naman sa publiko, pwede rin na makakontribute tayo para mabawasan yung pollution. Huwag manigarilyo, ang isa dyan. At yung sumunod dyan, yung kung malapit lang yung pupuntahan natin, huwag nang gumamit ng sasakyan, magbisikleta na o kaya maglakad para mas maganda. O kaya gumamit na rin ng public transport like MRT, di ba? Kaya lang problema nga dyan, Attorney Reggie, alam naman natin na medyo mahirap na kung ikaw ay nagmamadali, di ba? At huwag na rin magsunog ng basura kundi mag-recycle na lamang, Atty. It seems dito sa forum na to, no, lahat ay napagdidiskusyonan, no? Kay maliit, kay malaking mga solusyon pwede. Pero napag-usapan din ba sa forum na ito, Reyno, yung korupsyon na nangyayari sa LTO at LTFRB doon sa mga emission testing? Kasi kung isipin mo, if a large chunk of the cost for air pollution are motor vehicles, lahat ng mga motor vehicles dumadaan yan sa licensing, pagre-renew ng license, etc. Pero bakit meron pa rin tayo nakikita na umaandar sa kalye, no, mga bus, mga jeepneys, na tila hindi na kakansela yung prangkisa nila o yung kanilang motor vehicle registration kahit na obvious na nagsasmoke belching sila. Hindi natin narinig na napag-usapan yun kanina, Atty. Reggie. Pero nare-recall natin yung mga... Is it the white elephant in the room na walang gusto mag-usap? Kaya nga siguro in the first 100 days, yan yung pamumunuan ng ating President-elect na si Rodrigo Duterte. No? Wala muna siyang niligay na sekretary. Maaaring yan yung isa sa mga gagawin niya. Dahil kung matatandaan natin yung mga nakakaraang buwan, may mga grupo ng doktor na nagpa-file ng case against doon sa mga agencies na dapat i-implement nila yung Clean Air Act. Correct, diba? yes. So, isa yan doon sa... Pero hindi natin napansin na yun yung pinag-usapan kanina. Ngayon, dito sa forum na to, anong magiging action plan? Aside from the fact na ang recommendation nila ay huhulihin, no contact apprehension. Pero before that, may plano ba ang mga ahensya na nag-implement ng Clean Air Act, no, na mabawasan o lalo nila mapaigting yung pag-i-implement nitong Clean Air Act? Well, itong binabanggit nila, itong no-contact anti-smoke belching operation bago to, Atty. Reggie, dahil mas gagamit na sila ngayon itong camera at siyempre hindi na siguro masusuhulan yon. Depende na lang kung merong yung course ng pagbabayad, kung makakagawa pa sila ng paraan doon. Pero maaaring yun ang isa dun sa mga steps nila na maaaring yun ang makabawas. At sa atin na rin, sa mga gumagamit ng sasakyan, yung disiplina sa paggamit ng sasakyan na wag nang gamitin yung talagang nagbubuga ng maitim na usok. Maraming salamat, Ray Pelayo, para sa ulat na yan. Nagbigay ng deadline ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB sa mga provincial at city buses na wala pa ring nakalagay na Global Positioning System o GPS sa kanilang mga unit. Ito ang balita ni Monokson. Matapos paboran kamakalawa ng Quezon City Regional Trial Court ang kautusan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board hinggil sa mandatory installation ng Global Positioning System. Agad nagbigay ng deadline ng LTFRB sa lahat ng provincial at city buses upang makapaglagay ng GPS sa lahat ng kanilang mga unit.
May 31 sana ang ibinigay na palugit sa mga provincial bus. Subalit dahil naglabas ng temporary restraining order ang QCRTC noong Abril, ay nagbigay pa hanggang sa katapusan ng buwan ng LTFRB. Samantala, mayroon pang hanggang katapusan ng Setyembre ang city bus operators upang makapaglagay ng naturang device sa kanilang mga unit. Ang lahat ng hindi makakakomply sa paglalagay ng GPS ay magbabayad ng 1,000 pisong multa sa bawat unit. Si Juliet De Jesus ay mayroong 84 units ng bus at kung hindi niya ma-meet ang deadline ay magmumulta siya ng kabuuang 84,000 pesos kada buwan. Kaya naman nagtabi na siya ng pera pambili ng mga GPS. The least price na can qualify dun sa requirements ng LTFRB, baka siyempre mamimili kami kasi marami namang accredited suppliers. Tiniyak naman ni De Jesus na hindi nila babawiin sa mga pasahero ang gagastusin sa pagpapa-install ng mga ito. Ayon naman sa LTFRB, malaki ang may tutulong ng GPS upang kahit papaano ay mabawasan ang mga aksidente sa daan. Bukod sa malalaman kung lumalabas na sa kanyang ruta ang mga bus, mamomonitor na rin ng LTFRB ang mga ito sa pamamagitan ng isang server. Oras na makompleto na ang paglalagay ng GPS sa mga bus, isusunod naman ng LTFRB ang mga jeepney, taxi at UV Express. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Nagsumite na ngayong araw ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang Liberal Party, ngunit wala pang desisyon ang Commission on Elections o COMELEC kung tatanggapin ito o hindi. Ito ang balita ni Victor Cosare. Halos isang linggo matapos ang deadline, nagsumite na ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang Liberal Party. Pasado alas 11 ng umaga nang dalhin sa COMELEC ang SOSE ng LP pati ang mga supporting documents nito. Batay sa Contributions and Expenditures Report, mahigit 241 million pesos ang natanggap na kontribusyon ng partido at ito rin ang kabuoang ginastos nila sa kampanya. Subalit hindi kasama sa isinumiteng dokumento ang SOSE ni Mar Rojas na kumandidatong Pangulo. Wala pa ring desisyon ang COMELEC kung tatanggapin ang isinumiting SOSE ng LP. Una nang hiniling ng Liberal Party sa COMELEC on Bank na bigyan ng 14 na araw na palugit sa pagsusumite ng SOSE dahil sa dami ng kailangang ayusing mga dokumento. Kanina, nagpulong ang mga miyembro ng COMELEC on Bank, subalit hinihintay pa rin ang rekomendasyon ng Campaign Finance Office sa issue bago magdesisyon. Naka-leave ang pinuno ng CFO na si Commissioner Christian Robert Lim. We're waiting for the CFO recommendation. I cannot give you an opinion now because it's a pending matter in the NBank. Yes. We have to wait for Commissioner Christian Lim. Subalit batay sa COMELEC Resolution number 9991, non-extendable ang June 8 deadline sa pagsusumite ng SOSE at hindi natatanggapan ang anumang SOSE matapos ang itinakdang petsa. Ang issue lang naman sa amin kasi, di ba may deadline is imposed by law at doon carried over sa resolution. So, yung impact noon, hindi naman kami din ang gumawa noon, kundi yung Congress yung gumawa ng batas. Nakasaad rin sa Section 14 ng Republic Act 7166 na kapag hindi nakapagsumite ng SOSE ang partido sa itinakdang panahon ay hindi maaaring makaupo sa pwesto ang mga nanalong kandidato ng partido. We always follow the law. I mean, it's not only an inclination, we will follow the law. Sa ngayon, nasa tanggapan lang ng CFO ang isinumiteng dokumento ng LP habang hinihintay ang pasya ng on-bank. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Naisubasta na ng Sandigan Bayan ang 2 sequestered aircraft ng isang crony ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Naibenta na Sandigan Bayan ang 2 nabawing eroplano sa crony ni former President Ferdinand Marcos sa halagang 140,000 pesos. 5 bidders ang sumali sa auction na tumagal lang ng 15 minuto. Isang American national mula sa Subic Bay International Airport ang nakabili sa 2 aircraft. Naipagbili ang isang eroplano sa halagang 100,000 pesos. Habang ang 10-seater naman ay naibenta sa halagang 40,000 pesos. Ang 2 eroplano ay nabawi ng korte kay Alfonso Lim na sinasabing crony na mag-asawang Marcos. Idedeposito muna ang napagbentahan ng mga eroplano sa cashier na Sandigan Bayan bago ilipat sa National Treasury.
Samantala, ipinag-utos naman ng korte sa nakabili na alisin na sa hangar ang 2 eroplano at kung mabibigo na gawin ito ay magbabayad sila ng 10,000 pesos kada araw. 1991 nang magsampa ang Presidential Commission on Good Government o PCGG ng civil forfeiture case laban kay Ferdinand Marcos, Imelda at kay Alfonso Lim Jr. at Teodoro Peña. Makalipas ang mahigit 2 dekada, nitong Desyembre lamang ipinag-utos ng korte na isauli nila Marcos at ng kanyang mga crony ang mga kayamanan at ari-ari ang kanilang ninakaw. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. 2 beses nang nagpulong sina outgoing Customs Commissioner Alberto Lina at kapalit na si Nicanor Faeldon at tinalakay ang pagsugpo sa korupsyon, smuggling at modernisasyon sa ahensya. Ito ang balita ni Victor Casare. Isa-isa nang itiniturn over ni outgoing Customs Commissioner Alberto Lina sa papalit sa kanya sa pwesto ang mga maiiwang trabaho sa ahensya. Kahapon muling nagpulong sina Lina at Nicanor Faeldon upang pag-usapan ang magaganap na pagpapalit ng liderato sa ahensya. Ayon kay Lina, kasama sa natalakay ang modernisasyon ng BOC. Ang sabi lang niya sa amin, if we could accelerate yung mga computerization. Pinag-usapan din ng dalawa kung paano magagawang 24/7 ang operasyon ng BOC upang maiwasan na ang port congestion. Kabilang dito ang issue kung sapat na ba ang tauhan ng BOC o mangangailangan sila ng karagdagang empleyado. Natalakay din ang issue ng korupsyon at kung paano masusugpo ito. Ayon sa Customs Chief, patuloy na gumagawa ng hakbang ang kasalukuyang pamunuan ng komisyon laban dito. Nagpa-file kami every 2 weeks sa Department of Justice. Doon halos naando na pati yung mga empleyadong involved. It's the Department of Justice that will now determine yung filing kung ipa-file ng criminal or what have you. Hindi naman kami remiss doon. May payo rin si Lina kay Faeldon kung paano malalabanan ang smuggling. Para lang talaga mabilis ang pagsugpo sa smuggling, tingnan yung waiver of bank secrecy law. Yun ang isang kailangan doon. Yun yung advice po sa... Yun ang advice namin. Nakatakda pa uling mag-usap ang dalawa. Samantala, patuloy pa rin binabalangkas ng Bureau of Customs ang implementing rules and regulations ng kakapasalang na Customs Modernization and Tariff Act. Isa sa laman ng naturang batas ay gawing automated na ang transaksyon sa Customs Bureau upang mabawasan na ang human intervention bilang pangontra na rin sa korupsyon. Victor Casare, UNTV News, Worldwide. Isang patay habang 10 naman na nasugatan matapos bumangga sa palengke ng Taytay Rizal ang isang truck. Ito ang balita ni Joan Nano. Patay ang isang babae habang 10 naman ang nasugatan matapos bumangga ang isang truck sa palengke ng Taytay Rizal pasado alas 11 kaninang umaga. Nabangga rin ng truck ang mga paninda at mga nakaparadang sasakyan. Agad namang sumaklolo ang Taytay at ang Honor Rescue Team sa aksidente at dinala ang mga biktima sa pinakamalapit na mga pagamutan. Ayon sa driver na si Tomas Baldonado, nawala ng preno ang minamaneho niyang truck na puno ng buhangin kaya dumiretso ito sa mga tindahan sa palengke. Mabagal lang po yun, mga kuwan lang po siguro, mga benching ko. Mabigat po yun at buhangin po eh. Bagong gawa lang po yun, bagong wala po ng mekaniko. Chinek po lahat yun. Bago po kami naalis doon, chinecheck po yung mga truck, may diferensya. Eh talagang aksidente po ang nangyari. Ayon sa pulisya, maaaring maharap sa patong-patong na kaso ang driver na ngayon ay nakakulong na sa Taytay Police Station. Kakasuhan po natin siya ng reckless imprudence resulting to multiple damage to property, multiple physical injury at saka homicide kung isa lang ang nakita natin na namatay. Pero kung mayroon pa pong nadagdag na kahit na isa, magiging multiple homicide po. Mayroon 2 na critical na tinakbo sa ospital. Kasama ang Rizal News Team, Joan Nano, UNTV News, Worldwide. limang araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre.
Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Cleveland Cavaliers panalo kontra Golden State Warriors sa Game 5 ng NBA Finals. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Alamin naman natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano-ano bang mga weather system ang nakakaapekto ngayon sa bansa? Magandang gabi, Tony Reggie, sa ating mga kasambahay. Sa ngayon ay nananatili ito pa rin southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa ating bansa. May mga isolated thunderstorms na na-experience tayo. Pero wala pa rin bagyo na nakita ang pag-asa sa palibot ng Philippine Area of Responsibility, Tony Reggie. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung po nga tinatawag pa rin natin na habagat o southwest monsoon nakakaapekto po sa may dulong Hilagang Luzon. Sa forecast po ng pag-asa ang Metro Manila at malaking bahagi po ng Luzon, makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies at meron po diyang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Lalo na po yung may area ng Batanes at yung area po ng Palawan. Sa Science Garden sa Quezon City bukas, maaari pong umabot sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature, samantalang 35 sa Tuguegarao, sa Baguio 24 and 31 degrees Celsius sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan. Sa Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap din po ang papawirin dyan at makakaranas din po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Lalo na po yung area ng Eastern Visayas, yung Samar at Leyte and then yung Panay at Negros Island. Sa Iloilo City, maaari pong pumalo pa rin ng 32 degrees Celsius ang temperature. Metro Cebu and Tacloban hanggang 33 degrees Celsius. Ang Mindanao naman ho ay makakaranas po tayo ng fair weather, pero ganoon din po, magkakaroon din po dyan ng thunderstorms, lalo na po pagdating po ng hapon o kaya po ay gabi. Sa Cagayan de Oro City, Metro Davao at Zamboanga City o yung malaking bahagi po ng Mindanao, maaari pong pumalo sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Ang ating pong sunrise, 5:27 a.m. at naman pong sunset, 6:26 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Alamin rin natin ang mga balita sa sports kasama si Talia Via. Salamat Attorney Reg, narating na ni Andrea Seppi ang 300 match wins milestone kahapon sa Jerry Weber Open. Nakuha ni Seppi ang mahalagang panalo matapos sa talunin niya si David Ferrer 6-3, 6-4. Ito ang unang pagkakataon na namayani si Seppi kay Ferrer sa kanilang pang-10 FedEx ATP head-to-head meeting. Sinabi ng 32 taong gulang na si Seppi na hindi niya inaasahan sa simula ng kanyang career na makakapagtala siya ng record. Nag-pro ang Italian tennis star noong 2002. Napuwersa ng Cleveland Cavaliers ang Game 6 ng NBA playoffs matapos sa talunin ang defending champion na Golden State kanina. Ito ang balita ni Randel Umipig. Malungkot na umuwi ngayon ang mga Warrior fans dito sa San Francisco matapos talunin ng Cleveland Cavaliers ang Golden State Warriors sa Game 5 ng NBA Finals sa score na 112-97. Ito na sana ang magiging victory game ng Warriors sa NBA ngayong taon. Ngunit dahil natalo sa Cavaliers, kailangan muli nilang patunayan sa Game 6 ang kanilang husay sa paglalaro. Sa serye na 3-2 lamang ang Warriors. Kapwa pinangunahan ng Cavaliers nina LeBron James at Kyrie Irving na kumamada ng tig-41 puntos. Our coaching staff gave us a great game plan, and as one of the leaders of the team, we just went out and executed. And you got a guy like this who's very special. It's probably one of the greatest performances I've ever seen live. Put on the show that he did. To repeat a performance like this would definitely be tough, but whatever it takes to win,
I know myself and he over there, as well as echoing to my teammates, are willing to do. We'll be very well prepared for Game 6. Sa panig naman ng Warriors, nagbuslo ng 37 points sa laro si Klay Thompson, habang ang NBA MVP naman na si Stephen Curry ay nakapag-ambag ng 25 points. Hindi nakapaglaro ngayon ang Warriors star forward na si Draymond Green matapos masuspindi dahil sa kanyang flagrant foul kay Cavaliers star LeBron James. Inaasahan naman na makakapaglaro ito sa Game 6. Well, it's the NBA Finals. You got two great teams, and I kind of like our position. Would have been nice to win tonight, but we didn't win. We didn't play very well. They played well, so we go back to Cleveland and tee it up again. But I like our position a lot better than theirs. Bago magsimula ang laro, nag-alay ng moment of silence ang buong Oracle Arena sa mga biktima sa nangyaring mass shooting sa Pulse Gay nightclub sa Orlando, Florida na ikinasawi ng 50 katao habang 53 naman ang sugatan. Pinangunahan ni Orlando Magic legend Grant Hill ang inalay na 1 minutong katahimikan. Ang Game 6 ay isasagawa sa home court ng Cleveland Cavaliers sa Ohio sa araw ng Huwebes dito sa Amerika at Biyernes naman dyan sa Pilipinas. Mula rito sa San Francisco Bay Area, California, Randy Lumipig para sa UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.